Napatayo si Bianca habang kinukusot ang mga mata ng magising kinabukasan. Nanlaki rin ang tuluyan ng mga mata niya nang mapansing iba na ang suot niya matapos mapadaan siya sa isang vanity mirror sa room niya. Did she change her clothings last night before going to bed? O nanuno siya kagabi at wala sa sarili na pumasok siya sa kwarto niya at nagbihis bago matulog? Never in her entire life na nagkaganito siya. Is this one of the signs of postpartum? Cancer kaya? Oh no! Maluloka na ata siya. Bakit wala siyang maalala? Mabilis siyang lumapit sa pinto. Kailangan niyang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. She was about to open the door when she noticed a very familiar voice. Napakurap siya when she realized na pinapagalitan ito. That made her so curious about it. Kaya dahan-dahan siyang sumilip sa pinto ng silid. And she was right. It was Daniel. Agad na sumikip ang puso niya nang makita ang asawa. Napakagwapo pa rin ito sa suot na white long sleeve na nakatupi hanggang braso. Medyo humaba rin ang buhok nito, made him so charming kahit na may distansyang kinatatayuan niya. Pero kapansin-pansin ang pagliit ng bewang nito, mukhang nabawasan nga ang timbang nito. Agad niyang naisara ang pintuan nang maramdaman niyang unti-unting pagpihit nito. Si Daniel nga yun. Agad-agad siyang nagpunta sa closet niya para magpalit ng damit. Ayaw niyang lumabas at magpakita sa asawa niya na nakapajama lang. Kailangan din naman niya sigurong magmukhang fresh. Gusto niyang kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan at gumawa ng panibagong alaala sa kasalukuyan. Madali siyang pumili ng damit. Nakita niya ang cotton dress na alam niyang isa sa mga paborito ni Daniel. Naglagay din siya ng kaunting blush on, just to add color on her pale cheeks. Hindi kasi siya naarawan lately. Unfortunately, she looks thin and fab. Nakatulong yata ang ilang beses na pag-skip niya ng meals. Naging tone and makes her develop some muscles. At tila nadagdagan ng height niya. Umalis na kaagad siya sa harapan ng salamin nang makontento na sa appearance niya. She wanted to surprise him, but to her dismay, wala na si Daniel sa labas ng silid niya. Mabilis niyang nilapitan ng babaeng nakita niyang pinapagalitan ng asawa kanina. Saan pala nagpunta ang asawa ko? Usisa niya sa babaeng busy sa ginagawang pagluluto. Agad ay parang nakakita ng multo ang babaeng nagbabantay sa kanya. Ha? Ay naku ma'am, wala po akong nakitang dumaan dito. Saka ulit binalik ang atensyon sa ginagawa nito. Dala ng ngit-ngit ay lumabas si Bianca ng silid. Pababa na siya ng hagda nang may masagi siya. Ano ka ba? Tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Bulyaw ng babae na nagpaangat ng tingin niya. Carol, pasensya na hindi kita napansin. Huwag mong susubukang magreina-reinahan sa mansyon na to. Palibhasa, lumaki na ang ulo mo. Sumbat nito sa kanya bago siya iniwan sa gitna. Agad ay parang natauhan si Bianca. Hindi naman sa pangingialam, pero ano bang karapatan nitong sumbatan siya? Humingi na ako ng paumanhin, di ba? Ano pa bang kulang? Giit niya. Napahinto si Carol sa pag-akyat ng hagdan at dahan-dahang humarap sa kanya. Hindi naman sa ano, pero nakikita mo ba si Daniel nitong mga nakaraang araw? Di ba hindi? Huwag kang magugulat sa maaaring mangyari sa susunod na araw. Nakangiting balik nito sa kanya. Napakuyom siya sa inis. Bakit ka nangihimasok sa buhay ng may buhay? Hindi ako gumagawa lang ng kwento, Bianca. Naalala mo pa ba yung bodega at sunog? Nakangiting sambulat nito sa kanya. Bago siya nito iniwan sa gitna ng hagdan, agad ay kumirot ang parteng iyon sa bandang sentido niya. Nakita niyang nakakatakot na pangyayari sa nakaraan. Anong sinasabi ng babaeng yun? Bakit nakakaramdam siya ng kaba sa tuwing binabanggit iyon ni Carol? Napahilot siya sa ulo nang maalala ang nabanggit ni Daniel ukol sa bodega. Kung ganoon, maaring napuntahan na nga niya ang lugar na ito noon. Hindi niya maaring mapalampas yun. May kinalaman si Carol at Daniel sa nakaraan niya. Posible kayang nagkasama na sila noon ang mga ito? Wala sa sariling bumalik siya sa silid niya. Parang nawalan agad siya ng ganang gawin ang anumang gawain na gusto sana niyang gawin. Lumipas ang 2 linggo ay bigla siyang isinugod sa ospital. Hindi kasi siya kumakain ng kahit anong pilit sa kanya nang nag-aalaga sa kanya. She is depressed. Palagi niyang napapanaginipan ng batang nakakulong sa bodega. Hindi niya maunawaan kung ano ang kinalaman nun sa pagkatao niya. Natatakot siya sa mga maaring mangyari. Parang hindi niya kilala ang sarili niya. Ngayon ay kailangan niya ng karamay. Pero ni isa ay wala siyang kahit isa man lang na maaring makapitan. Haharapin na naman ba niya ito ng mag-isa? Katulad nung nawala ang anak niya? Ilang sandali rin siyang nakatingin lamang sa puting kisame.
Katulad ng dati nung nawala ang kanyang baby. Patawarin mo ko, Bianca. Agad ay nanikip ang dibdib niya nang maalala kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon. Hindi ko inaasahan na ganoon karami ang mga trabahong naghihintay sa akin sa pagbalik ko sa opisina. Patawarin mo ko kung ibang tao ang umaako ng responsibilidad ko sa iyo. Agad na nilapit nito ang sarili sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ng hinagpis na matagal na niyang gustong bitawan. Kapwa silang tumatangis ng sandaling iyon. Tanggap na niya ang katotohanan. Wala na at hindi na maibabalik ang buhay, ngunit ang pag-asa ay palaging nandyan. Maniwala ka lang kung tiyak na makakabangon kang muli. Wala sa sariling inabot niya ang mga kamay nito. Okay na ako ngayong nandito ka na, Daniel. Napatawad mo na ba ako? Isa-isa niyang tinuyo ang mga luha niya gamit ang mga daliri niya. Umiling siya. Huwag na nating balikan ang nakaraan na natapos na dahil ang mahalaga, Daniel, ay ang simula. Gusto man niyang alamin ang nakaraan, ay pinili niyang isang tabi na lang muna iyon. Dahan-dahan rin itong hinawakan ng kanyang muka. Kitang-kita ang saya sa mga mata nito na nagagawa na niyang sabihin muli ang pangalan niya. Pinagsisihan ko ang mga nangyari. Kung maibabalik ko lang sa dati ang lahat. Huwag mo nang hilingin na maibalik ang lahat sa dati dahil hindi natin maiintindihan ang ibig sabihin ng buhay kung wala naman tayong kabuluhang natututunan ukol dito. Napatango si Daniel. Tama ka. Daniel, may hiling lang ako sa'yo. Agad nagtama ang mga mata nila. Ano? Pakiusap, huwag mo kong iiwan. Napangiti si Daniel at isa-isang inalis ang mga luha niya sa pisngi. Hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko, Bianca. Datandaan mo yan. Hahanapin kita kahit sa ang sulok ng mundo ka man magtago. Nakangiting pangako nito sa kanya. Habang unti-unting nilalapit ang sarili nito sa kanya. Dinampian siya nito ng malalim ngunit magaan na halik sa labi. Hindi maipagkakailang na miss na siya ng asawa. Napangiti na lamang siya nang gawaran siya ulit ng isa pang halik sa labi na malugod naman niyang sinuklian. Naalimpungatan si Bianca nang maramdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Ang alam niya ay nakahanda na siyang lumabas. Bakit nagkakaganito siya bigla-bigla? Anong nangyayari? Wika niya. Hinanap ng mga mata niya si Daniel, ngunit wala ito doon. Napatingin siya sa isang lalaking nakatingin sa kanya ngayon. May suot itong face mask at mukhang kakatapos lang nitong mag-inject ng gamot sa kanyang dextrose. Naalala niya ang doktor na siyang tumitingin sa kanya. Dok, bakit po ako nangihina? Wika niya. Dahil tapos na ang pagganap mo sa palabas na ito. Oras na para bumalik ang totoong Bianca. Magsasalita pa sana siya na unti-unting dumilim ang paligid niya. Sa kabilang dako naman ng ospital ay kasalukuyang pinaprocess ni Daniel ang mga papeles na kailangang bayaran. Pinirmahan niya ang mga ito ng walang kurap. Napansin niya ang pagdating ni Jason, ang lalaking kinaiinisan niya sa lahat. Presensya pa lamang nito ay nakakainis na sa kanya. Sariwa pa rin sa kanya mga pangyayari noong matuklasan niya ang totoong pagkatao nito. Kilala niya ito bilang impostor. Pinaslang nito ang totoong anak ni Grandma. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pa siya handang ilabas ang katotohanan. Kailangan niya munang mailayo si Bianca. Dahil sa tuwing nakikita niya ang lalaking ito, nanginindig ang kanyang katauhan. Alam niyang manganganib si Bianca sa taong katulad nito. Kumusta ka na, Daniel? Bating pambungad nito sa kanya. Tinapunan niya lamang ito ng tingin. Pansin niyang nakaputing white gown nito ngayon. Tulad pa rin ng dati. Walang kagatol-gatol na wika niya. Pagdating sa lalaking ito, hindi na yun bago sa kanya na ganito sila magkamustahan. Kapansin-pansin ang pananahimik nito. At tulad ng dati, matigas pa rin ang puso mo. Saad nito na nagpaangat ng tingin niya. Anong pinagsasabi mo? Wala yun. Bueno, aalis na pala ako. Sana'y masayahan ka sa panibagong yugto ng iyong buhay. Tuluyan na siyang napakunot habang tinatanaw ang pag-alis nito. Hindi niya maunawaan ang gusto nitong iparating. Nahihibang na ba talaga ito? Hanggang sa mangamba siya nang maalala si Bianca. Kaagad niyang tinapos ang ginagawa niya sa cashier's office. Mabilis ang mga naging hakbang niya, papasok sa silid ni Bianca. Nang makapasok sa loob ay pinagmasdan niya kung may masamang nangyari. Napakalma niya ang sarili ng matanawang asawa na tahimik na natutulog. Nag-alala siya kung kailangan na ba niya itong gisingin. Naisipan niya itong bantayan. Walang mangyayaring masama sa asawa niya. Dahil gagalugarin niya ang buong mundo, mahanap lang ito.
Kasulukuyang inihahanda ni Daniel ang mga gamit nilang mag-asawa. Matagal niya na itong napagplanuhan. Kinailangan niya lang talagang tapusin ang mga importanteng papeles na natenga sa opisina. Kailangan niyang bumawi rito. Marami siyang naging pagkukulang sa asawa. Asawa ko? Napatulan sa gulat si Daniel nang biglang lumitaw si Bianca sa kanyang likuran at yakapin siya ng mahigpit. Naging ugali na ito ni Bianca magmula noong makauwi matapos ma-discharge sa ospital. May 4 na linggo na rin ang nakararaan. Napakurap siya at kaagad niyang itinigil ang pag-iimpake ng gamit at hinawakan ang braso nito na naghihintay sa kanyang bewang. Sinubukan niyang alisin ang mga kamay nito mula sa kanyang bewang ngunit umaayaw ito. Bianca, dinala niya ito sa bench na upuan sa malapit. May gusto lang akong malaman. Nagtatakang napatingin naman ito sa kanya. Ano yun, mahal ko? Ano ang unang nagustuhan mo sa akin? Saad niya. Dahil minahal mo si Bianca ng totoo. Tugon nito na pawang ang layo ng tingin. Napahinga siya ng malalim. Gusto mong malaman sa paanong paraan kita minahal? Napata ito sa pag-iisip. Ano? Tila nababatid niya ang interes na malaman ng dahilan kung paano niya binuksan ang puso kay Bianca. Mahal, wag mo na palang alamin ang sagot. Napakunot si Bianca. Interesado pa naman siyang marinig iyon. Bakit hindi ko dapat alamin? Napatikim si Daniel at sumilay ang malalim na dimple sa gilid ng pisngi. Dahil ikaw lang nakakaalam ng sagot. Sabay sinagi ng mahina si Bianca. Pansin niya ang pagsilay ng ngiti mula sa mga labi nito. Kung kaya't ihanda mo na ang mga dadalhin natin. Baka abutan tayo ng masamang panahon. Tumangulang si Bianca at umalis na sa kanyang tabi. Kasalukuyang inaayos ni Daniel ang mga gamit nang marating nila ang lugar na pagbabakasyonan nila. Naalala niya ang property na ito na siyang iminungkahi sa kanya ni Bianca. Nakita lang daw niya ito sa isang sikat na travel magazine. Ngunit lingid sa kaalaman nito, ang Casa Isabel ay pagmamay-ari ng pamilya. Ito ay kinuha sa ngalan ng kanyang ina. Kitang-kita niya ang galak at kasiyahan sa mukha ni Bianca. Nang gabing iyon ay sigurado niyang nasa tabi niya natulog si Bianca. Ngunit nang maalimpungatan siya, ay pansin niya na wala na ito sa tabi niya. Kaagad siyang bumangon at hinanap ang asawa sa buong silid ng Casa Elizabeth. Gulat siya nang matagpuan ito sa nag-iisang silid na alam niyang pagmamay-ari ng mag-asawang Luis at Elizabeth. Natatangi ang silid na iyon ayon sa kwento ng mga naglingkod sa Casa Elizabeth. Madalas kasing doon magbakasyon ang mag-asawa. Si Luis ang nakatatandang anak ni Grandma. Madalas silang dumalaw sa Casa Elizabeth at dalhin ang nag-iisang anak nito na si Bianca. Napangiti si Daniel dahil ang sarap ng tulog ni Bianca. Naisip niyang hayaan na lang muna ito roon. Ilang araw na rin kasing nahihirapan itong makatulog at madalas niyang magisnan sa ibang silid lalo na kapag nagigising siya sa umaga. Nakakapanibago simula nung lumabas ito sa ospital. Pero pinagkibit-balikat na lamang niya ito. Malamang ay nag-a-adjust pa rin ito. Ang importante ay napatawad na siya ng asawa. Naisipan niya rin kasi talagang gumising ng maaga ngayon. Gusto niyang isurprise si Bianca. Mahigit 1 taon na sila, ngunit puro pighati na lamang ang pinararamdam niya rito. Ilang ulit na tinikman ni Daniel ang pagkaing inihanda niya para sa asawa. Alam niyang magugustuhan nito ang lasa dahil alam niyang paborito nito iyon. Napapangiti siya sa mga naiisip niya. Akalain mo nga naman, sa rami ng mga babaeng umaaligid sa kanya, si Bianca lang talaga ang bukod tanging nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi niya alam kung anong spell ang ginamit nito sa kanya at in love siya rito. Napangiti siya nang maset up niya ang buong table. Ilang sandali ay umakyat na siya sa silid nito. Napansin niyang wala ito sa kama nito. Pinakinggan niya ang lagaslas ng tubig. Napangiti siya, naliligo lang pala ito. Akala niya ay nawala na ang asawa. Kagaya noong nangyari 2 linggo na ang nakararaan. Kakauwi pa lamang nito galing sa ospital nang mawala ito bigla. Ang alam niya ay nasa kwarto lang si Bianca noon. Ngunit wala ito doon noong sinubukan niyang hanapin sa buong mansyon. Nagulat siya nang nakauwi na ito na gabing-gabi na. Labis siyang nag-alala ng mga oras na yun. Kung kaya't pinababantayan na niya ito ng mabuti. Naguguluhan rin siya dahil wala siyang makuhang signal mula sa microchip na pinalagay niya noon sa braso ni Bianca. Iniskan niya ang code, ngunit hindi iyon mahanap sa tracker na ginagamit niya. Ang alam ni Bianca noon ay contraception yun, ngunit nagkakamali siya. Sinadya niya talagang palagyan si Bianca noon, na siya lamang at ang kaibigang doktor ang nakaaalam. Kailangan niyang palagyan si Bianca ng microchip
sa takot na maaari itong gawa ng masama ni Jason. Kaya hindi magawang kunin ni Grandma si Bianca ay dahil sa banta ng buhay nito. Kaya noong mahanap nila si Bianca ay tinatago na lang nila ito sa pamamahay niya sa takot na malaman ni Jason ang totoong pagkatao nito. Siya ang responsable kay Bianca dahil mahihirapan si Grandma kung nasa poder nito si Bianca. Tiyak na pahihirapan ito ni Jason at Carol pag nagkataon. Kaya inilabas niya ang kanyang cellphone at hinanap ang chip na sinasabi niya. Napahinga siya ng malalim dahil andun pa rin pala. Mukhang nasira yata yung app. Kailangan niyang tawagan si Ricky para ma-update ang software. Nasaan ako? Wika ni Bianca sabay na pabangon siya mula sa kama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sinapit. Namamanhid pa rin ang kanyang buong pagmumukha sanhi ng anesthesia. Nasa isang facility. Bungad ng isang boses ng lalaki. Napatingin siya sa lalaking nakaupo sa harapan niya. Pamilyar ang boses nito. Ito yung sa ospital, naalala niya. Bakit mo ako dinala rito? Nanggigigil siya sa galit. Isang magandang katanungan para sa isang impostor. Napakurap si Bianca, tila naguguluhan. Hindi kita maintindihan, pakilinawan. Kasabay ng matinding pagsakit ng kanyang ulo. Naalala mo ba yung tagu-taguan? Tila ay nahihirapan si Bianca. Napahawak siya ng matindi sa kanyang ulo. Ikinulong kita sa bodega ng araw na yun. Ngunit ako pa rin ang umuwing luhaan. Naalala mo pa ba ang malaking sunog? Alam mo ba kung sinong may kagagawan nun? Napaangat ang kanyang tingin. Hindi ako ang gumawa nun. Isang lalaki ang nagsunog ng mansyon at walang iba kundi ikaw. Tumawa ka agad ito ng parang nababaliw. Bravo! Bravo! Tumpak! Kaya kita ikinulong dahil pinipigilan mo ako? Kaya kita ikinulong sa bodega. Nang araw na yun, ikaw ang pinapunta ni Mama sa kanyang tahanan dahil gusto ka na niyang kilalanin bilang apo at tagapagmana niya. Kaiba sa unang naging kasunduan ng pagpapakasal ni Elizabeth kay Luis. Nahulog ako sa sobrang paninibugho dahil mawawala ng saysay ang aking isinakripisyo. Si Elizabeth ang aking kaisa-isang minahal na napunta lamang kay Luis. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Luis sa kanya, ay nagawa siyang ipagkasundo sa aking kapatid. Ang katotohanan ay naghahanap ng lalaking tagapagmana si Grandma. Kailangan iyon upang maipakilala sa publiko na patuloy na namamayagpag ang pamilyang Medrano. Ngunit nang matuklasan nitong babae ang naging anak ni Luis sa kinakasama nito, ay agad na pinagkasundo ito sa iba at sila'y pinakasal kay Elizabeth. Sa ngalan ng kapangyarihan at karangyaan, nagawang magsakripisyo ni Jason para sa kagustuhan ng mahal niyang ina. Kahit ang kapalit nun ay ang babaeng pinakamamahal niya. Muling nakaramdam ng galit si Jason ng sandaling iyon. Sino nga ba ang babaeng kasama ni Daniel na nagpakilalang si Bianca? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.